Para sa iba, kapag ipinanganak kang may kapansanan, ay isinumpa ka o di kaya ay malas ka na dumating sa buhay nila. Hindi man lang nila iniisip na sa likod ng iyong kapansanan ay may nakatagong lihim na natutulog lamang sa matagal ng panahon. Ang lihim na maglalagay sa kapahamakan sa mga taong pilit na ibinababa ka at ang mga taong may malalaking pagkakasala sa iyo. Paano mo susolusyonan ito kung sakaling magising ito at paano mo mapipigilan kung ang hangad nito ay ang makapaghiganti sa mga taong maraming atraso sa iyo? Sasabay ka ba sa agos nito o lalabanan mo ito para sa ikatatahimik ng lahat? Mapagpalang araw sa iyo, Karine at Sir Froy. Tawagin niyo na lamang akong Seryong Cuba. Ipinanganak na may kaakibat na kapansanan at lumaking hindi man lang nasisilayan ang mga mukha ng aking mga magulang. Minsan naiisip ko kung bakit sa dinami-dami ng mga tao sa mundo ay bakit ako pa ang pinagkalooban ng kapansanang magpasa hanggang ngayon ay dala-dala ko pa. Sa edad na 7 taon ay namuhay na ako sa lansangan. Natuto akong kumain ng mga tira-tirang pagkain na itinatapon sa basurahan. Nangangalakal din ako minsan, pero kapag minamalas ay nauuwi rin sa wala ang lahat ng kalakal na nakukuha ko. Dahil minsan ikinasasadlak sa lupa tuwing binubugbog ako ng mga tulad kong kabataan sa daan. Sa panahon kasing yon ay kung sino ang tingin nilang hindi kayang lumaban ay siya rin kanilang mas inaapi. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Si Rodel kasi ang namumuno sa kanila at siya ang itinuturing na hari ng kalsada dahil bukod sa basagulero ito ay kilala rin ito bilang isang magaling na manunugis ng aswang sa amin noon. Noon kasi ay naglipa na ang mga aswang na siya namang kinakatakutan ng bayan namin. Kaya magtatakip silim pa lang ay hindi mo na makikitaan ng mga taong pagala-gala sa labas. Hindi naman naging banta sa akin ng mga aswang dahil sino ba namang aswang ang pipiliin na kung maging biktima gayong maliban sa pangit na ako ay kuba pa. Mas natatakot pa ako noon sa mga lasinggero sa daan dahil tuwing may dilihensya ako galing sa paglilimos ay sapilitan nilang kinukuha sa akin. Kung wala naman akong maibigay ay bugbog sarado naman ang aking aabutin sa kanila. Tiniis kong lahat ng iyon hanggang isang araw ay may isang babaeng umiiyak at niyakap ako. Wala akong naging emosyon sa panahong yun. Gulat ang siyang namutawi sa aking sarili at di ko man lang nagawang yakapin ito ng pabalik. Pinahid nito ang luha niya at nagpakilalang kapatid siya ni Itay at matagal na raw niya akong hinahanap. Doon pa lang, parang nalibugho na ako dahil may pamilya pa pala akong natitira na akala ko'y wala na. Bumagsak ang luha ko dahil kahit papaano'y may tumanggap sa akin kahit na may kapansanan ako. Kinilala akong pamilya kahit pangit ang pagmumukha ko. Pinagpag nito ang damit kong punong-puno ng alikabok. Saka ako nito hinila sa kamay dahil isasama na umano ako nito pauwi. Hindi naman ako pumalag pa dahil naisip ko sa mga sandaling yun ay baka magbago na ang buhay ko sa piling nila ng pamilya niya. Hindi katulad sa nakalakhan kong buhay sa lansangan. Malayo-layo din ang bahay nila sa bayan kung saan ako. Kaya kahit tirik ang araw, ay binagtas na namin ang daan upang makarating kaagad sa kanila bago magtakip silim. Ayaw naman kasi nitong abutan kami ng dilim sa daan dahil siguradong tatambangan ka ng mga aswang. Halos 3 oras din ang aming nilakad bago kami makarating sa kanila.
Naabutan namin doon ang asawa niyang ipinakilala niya sa akin na si Tio Oscar na tumutungga ng alak, maging ang dalawa pa nitong anak na lalaki na sina Samuel at Ramil na nooy nakikipag-inuman sa kanilang ama. Ano ba naman kayo, Oscar? Lagi ko na lang ba kayong aabutan ng ganyan? At isinama pa yung mga anak mo na imbis magtrabaho sa bukid ang atupagin. Ayan, alak ang inaatupag. Bakit? Ha? May pinagmamalaki ka na ba sa amin, ha, Delia? Ang mabuti pa yung magsaing ka na doon upang makakain na tayo ng mga anak mo. Dahil kanina pa nag-aalburuto ang aming tiyan dahil sa gutom. Sino yung kasama mo? Bakit nagsama ka ng pangit na kuba dito sa bahay? Huwag mo sabihin na idadagdag mo pa yan sa palalamunin natin dito. Huwag kang magsalita ng ganyan. Dahil hindi mo alam ang pinagdaanan niya. Mabuti pa ang kubang ito kasi marunong dumiskarte sa buhay para lang makakain. Eh kayo, wala man lang kapansanan pero tanging pag-iinom lang ginagawa ninyo. Mabuti sana kung pinang-iinom nyo yung pera nyo. Pero sa akin pa kayo humihingi. Seryo, halika dito. Doon tayo sa kusina. Pesteng buhay ito! Natawa lang ang mga anak at maging ang asawa ni Tia Delia. Ganun pa man, ay hindi naman ako nasaktan sa tawag dito sa akin na kubang pangit dahil nakasanayan ko na ang palayaw na yun. Yun nga lang at kasapi pa ng pamilya mo ang tatawag sa'yo pero ipinagkibit balikat ko na lamang yun. Pagkarating namin sa kusina ay tinulungan ko siya upang makapagluto na kami. Kinausap rin ako nito na pagpasensyahan ko na umano ang asawa at mga anak niya. Bagay na wala naman sa akin dahil normal na sa akin ang makakita ng umagang-umaga ay lasing na. Pagkatapos namin makapagluto ay inutusan ako ni Tia Delia na tawagin ang mga ito upang makakain na. Agad ko naman siyang sinunod at tinungo ang terasa ng bahay nila dahil doon sila tumutoma. Ngunit hindi ko inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Pinatid kasi ako ni Ramil, ang bunsong anak ni Tia Delia na ikinatumba ko. Hindi pa yon. Dahil matapos kong matumba ay binuhusan pa niya ako ng malamig na tubig. Hindi pa agad ako nakatayo dahil pinagtawanan nila akong tatlo at pinagsalitaan ng masasakit na pangungutya. Ano ba yung dinala dito ng nanay niyo, Samuel? Ramil, napakapangit na kang kuba. Lampa pa! Oy, ikaw pangit. Tumariyo ka yan. Huwag kang lalampa-lampa dito sa pamamahay ko, ha? Luto na ba mga pagkain? Agad naman akong tumango bilang tugon. Pero pinitik nito ang tenga ko. Kapag tinatanong kita, dapat sumagot ka. Hindi yung tatango ka lang dyan. Huwag mo sabihin na maliban sa kuba ka na ipipi ka pa. Tumayo ka dyan at linisin mo yung karat namin kung ayaw mong matikman ang kabaw ko. Tara na, Samuel. Ramil, kumain na tayo. Iwan nyo na yung lampang kubang pangit dyan. Sa pagkakataong yun, ay napaiyak na lamang ako dahil mas masahol pa pala sila sa mga taong nang alipusta sa akin sa lansangan. Ang mas masakit pa doon ay kadugo ko pa ang mga yon. Binilisan ko ang pagkilos dahil ayaw kong gawin nila sa akin ulit ang ginawa nila. Pagkatapos noon ay tumungo ako sa kusina upang sana'y makakain na. Ngunit naabutan kong paubos na ang mga pagkain naroon. Ah! Anong nangyari sa'yo, seryo? Halika na dito at umupo na. May itinabi akong pagkain para sa'yo. Teka lang, kukunin ko. Ano ka mo, Delia? Pasasabayin mo sa ating kubain ng kubang yan. Hindi ka ba nandidiri sa kanya? Pinasan ng mga pagkain itinabi mo para sa kanya. Ibigay mo sa akin at kakainin ko. Kulang pa itong inihain mo sa mesa. Ano ka ba, Oscar? Itinabi ko yun para kay Sergio at siya ang kakain nun. Hindi ka pa ba nabubusog kayong halos kayong tatlo na nga lang ang umubos ng inihain ko? Ayos lang, Tia Delia. Ibigay nyo na lang ho kay Tio Oscar.
Total, busog pa naman po ako eh. Makailang beses pa akong pinilit noon ni Tia Delia na kumain, pero pilit ko ring tinatanggihan. Masakit kasi ang pinupukol na tingin sa akin ni Tio Oscar at hindi naman ako manhid para hindi maintindihan ang tingin niyang yun. Para kasi niya akong lalamunin ng buhay kapag kinain ko ang pagkain na itinabi niya para sa akin. Kahit gutom, ay tinis ko na lang para hindi na maibuntong sa akin ang galit ng mga ito, lalo't alam kong sila ni Tia ang mag-aaway kapag kumain pa ako. Maging sa pagtulog ng gabing yon, ay doon nila ako sa terasa ng kanilang bahay pinatulog. Ayaw daw kasi nilang baka mahawaan sila ng sakit ko dahil nga hindi raw mapagkakatiwalaan ang itsura ko, lalo't galing ako sa lansangan. Kinuwento ko kasi kay Tia Delia ang buhay ko simula nang magkaisip ako sa lansangan. Marahil, kinuwento niya rin yon sa mag-ama niya na siya namang pinandirihan nila. Tiniis ko ang ginaw sa terasa. Ni kumot o kahit unan man lang ay hindi ako binigyan. Binantaan kasi ni Tio Oscar si Tia Delia na kapag ipinilit niyang bigyan ako ng gagamitin sa pagtulog ay sa labas rin ito matutulog, kaya sinabi kong ayos lang sa akin. Ayaw ko rin naman kasi mag-away sila ni Tia kapag nagkataong kinuha ko ang kumot at unan. Nanginginig ako sa ginaw ng gabing yun, lalo't umaambon. Umaabot kasi ang ambon sa terasa ng bahay kung saan ako nakabaluktot, idagdag pa ang may kalakasang hangin. Ilang linggo din ang pananatili ko doon at puro paghihirap ang tiniis ko, alang-alang sa pagkilala ko kay Tia Delia bilang pamilya. Naroong sinisipa ako at pinagsusuntok ni Samuel at Ramil. Minsan, dinuduroan din ako ni Tio Oscar dahil napakapangit ko raw at nababagay ako sa basurahan. Tiniis kong lahat ng yon at ni minsan ay wala silang nakuhang sagot sa akin. Lahat ng utos nila ay ginagawa ko. Lagi din kasing wala roon si Tia Delia dahil nagtatrabaho ito sa bukid sa isa sa mga kakilala niya roon. Hapon na ito kung umuwi. Kaya ang mag-ama niyang batugan ang kasama kong laging naiiwan sa bahay. Minsan ay hapon na ako nakakatapos ng mga labahin dahil kahit katatapos ko lang banlawan ang mga damit nila ay nilalagay nilang muli sa putikan at pinababanlawan ulit sa akin. Impyerno ang naging buhay ko sa kanila dahil sa mga ugaling ipinapakita nila sa akin, lalo na ni Tio Oscar. Tuwing umuuwi kasi si Tia Delia, ay nagiging maayos naman ang kanilang turing sa akin. Sinasabi nila kay Tia na sila ang gumagawa ng gawaing bahay kahit na ang totoo ay ako ang pinapahirapan nila. Lubha naman yung ikinatuwa ni Tia sa pag-aakalang totoo ang sinabi ng mga ito. Ngunit isang araw ay nakita ko si Rodel kasama ng mga barkada nito na may mga dalang baril. Naglilinis kasi ako sa bakuran nila Tia noon at sakto namang napadaan sila sa labas ng bakod. Uy! Seryong Kuba, nandito ka pala. Kaya pala hindi na kita nakikitang natutulog sa lansangan ah. Anong ginagawa mo sa bahay na yan? Siguro, magnanakaw ka dyan ano? Hindi, Rodel. Tiyahin ko nakatira dito at kinuha niya ako kaya hindi na ako natutulog sa lansangan. Ngunit nagulat ako sa naging sabat ni Tio Oscar. Anong kadugo ba ang sinasabi mo dyan, Kuba? Wala kaming kinikilalang kubang kadugo. Nakakadiri ka. Kahit sa panaginip, hindi ka namin tinuturing na pamilya. Kayo nang bahala sa kubang yan. Bugbugin nyo hanggang sa mahimasmasan. Nakakabuisit. Kayo nang bahala dyan. Ayun naman pala eh. Matagal-tagal na rin na hindi namin nabugbog ito eh. Halika dito, seryo. Maglalaro tayo. Mga tol, hawakan nyo at ako nang bahala ng gusto ng mamang yon. Tatakbo pa sana ako dahil alam ko na ang susunod na mangyayari.
Ngunit anong magagawa ko sa bilis nila? Dahil nga sa hirap akong gumalaw lalo't isa akong kuba. Kahit anong bilis ang ginawa ko noon, mapalayo lang sa kanila, ay naabutan pa rin nila ako. Huli na nang bumagsak ako sa lupa dahil sinipa ako ng isa sa kasamahan ni Rodel. Sapilitan din nila akong hinawakan at binugbog. Hindi pa sana sila titigil hanggat hindi pa ako nasuka ng dugo. Halos panawan ako ng ulirat dahil sa ginawa nila sa akin. Iniyak ko na lamang ang sakit noon dahil kahit anong gawin ko ay wala rin naman akong magagawa sa kanila. Nakita ko pa kung paano ako pagtawanan ni Tio Oscar maging ng mga anak nito. Sa unang pagkakataon ay napasabi na lamang ako sa sarili ko na makakapaghiganti rin ako sa kanila balang araw. Kumimkim ako ng galit noon sa kanila. Ipinangako ko rin sa sarili ko na ibabalik ko sa kanila ang lahat ng ginagawa nila sa akin. Umalis ako sa bahay ni Tio ng mga oras na yon. Nagdadalawang isip man ako dahil hindi pa ako nakakapagpaalam kay Tia Delia ay umalis pa rin ako. Kapag kasi nanatili pa ako ron, ay baka yun pa ang maging dahilan ng ikamamatay ko. Nilisan ko ang bahay nila dala ang sama ng loob at galit. Gutom na rin ako ng mga oras na yon at ang huli kong naalala bago ko nawalan ng malay ay may isang matandang lalaki ang sumalo sa akin. Nagising na lamang ako sa isang kubo. Napaaray dahil sa sakit na tinamuko mula sa mga kamay ni Rodel. Iniyak ko na lamang lahat ng yon. Babangon pa sana ako pero may nagsalitang matanda sa pintuan. Huwag ka munang gagalaw, bata. Ipahinga mo muna ang sarili mo dahil masyadong maraming pinsala ang natamo mo. Kung nagugutom ka na teka lang, ikukuha kita ng nilaga kong saging at kamote. Hintayin mo lang ako rito. Wala na nga akong nagawa kundi ang maghintay sa kanyang pagbabalik. Nangihina rin kasi ako noon dahil sa gutom. Ilang minuto pa bago ito bumalik. May dala-dala itong baong naglalaman ng nilagang saging at kamote. Agad kong nilantakan yun dahil gutom na talaga ako. Habang kumakain, ay nagpakilala ang matanda sa akin na si Lolo Solomon. Tinanong rin niya ako kung sino ako at agad ko namang ibinigay sa kanya ang pangalan ko. Anong nangyari sa iyo, bata? Bakit puro kapasa? Kung hindi pala ako napadaan sa parting ng palayan yun baka nilalangaw ka na ngayon. Kinuwento ko naman sa kanya ang lahat ng nangyari sa akin simula pagkabata ko at maging ang pagtira ko sa bahay ni Tia Delia. Napailing na lamang siya sa sinapit ko dahil habang nagkukwento ako sa kanya ay hindi ko mapigilang mapatulo ang luha. Sobra din kasi akong naaawa sa sarili ko at hindi ko alam kung paano ko nakayanan ang lahat ng yun. Sinabi rin niya sa akin na kapag baraw gusto kong sa kanya na lang ako tumira ay walang problema. Bagay na hindi ko naman tinanggihan. Pero may inamin siya sa akin na lubha kong ikinahanga. Isa raw siyang albularyo na matagal nang nanunugis ng mga aswang. Sa katunayan nga raw ay sinundan niya si Rodel dahil naamoy niya rito ang bahid ng pagkaaswang. Maging sa akin daw ay may naamoy rin siya at may nakakalap na itim na presensya, ngunit hindi pa daw ito lumalabas sa aking pagkatao. Nalito ako sa mga pinagsasabi niya at paulit-ulit yung nanumbalik sa aking isipan. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Ano po, Lolo Solomon? May nakatagong itim na presensya sa aking katawan at hanggang ngayon natutulog pa rin. Teka, ano po bang ibig niyo sabihin, Lo? Hindi ko kayo maintindihan Oo, seryo.
Pero sa ngayon ay natutulog pa yan. Nasa sayo ang mutya ng pagkaaswang na marahil ay nakuha mo sa iyong mga magulang. Ngunit hindi pa ito nagigising. Kung gusto mong gumanti sa mga nang-api sayo, ay sabihin mo sa akin at may paraan pa para magising yan sa lalong madaling panahon. Sabihin mo lang sa akin kung kailan mo gusto dahil uumpisan ko agad ang orasyong gigising dyan. Napatulala ako sa malalim na pag-iisip dahil sa mga sinabi niya sa akin. Naroon kasing gustong-gusto kong magising yon upang mapanagot lahat ng may atraso sa akin. Pero may parte sa sulok ng aking isipan na wag kong gawin yon. Pag-isipan mang mabuti, seryo. Hindi ka basta-bastang tao lang. Wala namang masama kung may kakaiba sa'yo. Pagkus ay makakatulong yan para sa iyong pamumuhay. Yun ay kung gagamitin mo lamang ito sa kabutihan. Huwag mong tularan si Rodel na ginagamit ang kanyang mutya upang mamaslang ng mga kauri niya kahit wala namang ginagawang masama. Nililin lang niya ang mga tao. Marami na siyang napapatay at ibinibintang sa mga kauri niyang aswang upang mapawalang sala siya at magmukha siyang bayani. Hindi ko sinasabing gawin mo, gisingin yan. Nasa sayo pa rin ang pasya at rerespetuhin ko kung ano man yun. Dagdag pa nito na ikinapanting ng tenga ko. Ang alam ko kasi ay isang magiting na manunugis si Rodel. Ngunit ginagamit niya ng palayon upang dinlangin ng mga tao at makuha ang pabuya ni Kapitan. Masasabi kong suga pa siya sa lahat ng bagay. Nagpaalam sa akin noon si Lolo Solomon na mangunguho lang siya ng mga halamang gamot sa gubat. Iniwan niya ako sa kubo niya upang makapagpahinga. Masasabi kong simple lamang ang pamumuhay niya, pero naroong humanga ako sa kanya dahil sa kabila ng katandaan nito ay maitinatago pala itong kakayahan. Isa siyang magaling na albularyo at manunugis ng mga masasamang aswang. Mabilis na lumipas sa mga araw at naging maayos naman ang buhay ko sa piling ni Lolo Solomon. Lagi kasi niya akong tinuturuan ng mga kaalaman niya sa panggagamot at hindi niya ako itinuring na iba, bagkus ay itinuring niya akong isang kadugo. Kapansin-pansin rin sa kanya na kahit na matanda na ito ay malakas pa rin ang kanyang pangangatawan, ni hindi nga ito nakakaramdam ng pagod. Isang araw, habang nangunguha ako ng panggatong noon sa bukid, ay naabutan ko naman sa kubo si Lolo Solomon na tila hindi mapakali. Tinanong ko siya kung ano ang ikinababahala niya at sinabi naman niya sa akin na marami na umanong naging biktima si Rodel sa bayan. Ilang buwan na kasing halos araw-araw ay may natatagpo ang patay sa kalsada o kaya ay sa mga palayan at wakwak ang tiyan. Wala na ring mga lamang loob at nakadilat pa ang mga mata. Ang masaklap pa raw doon ay pinagpapatay ni Rodel ang mga kauri nito upang yon ang mapagbintangan tulad ng lagi niyang ginagawa. Ngunit kapag tinatanong umano ito ng mga kauri niya, ay sinasabi niyang si Lolo Solomon ang may pakana ng lahat at siya ang dapat nasisihin. Bagay na hindi naman talaga ginagawa ni Lolo dahil sa napakabuti nito. Ni hindi nga siya nagpapabayad tuwing may nangihingi sa kanya ng tulong para magpagamot o kaya minarkahan ng mga aswang na napapagaling niya. Alam kong problemado siya ng mga sandaling yon, kaya wala akong ibang paraan na naisip para makatulong sa kanya, kundi ang ipagising ang nakatagong mutya ng pagkaaswang sa aking pagkatao. Lo, kung iyong mamarapatin, nais sana kitang tulungan. Pero tulungan mong gisingin ang aking isa pang pagkatao para matulungan kita. Sigurado ka na ba, seryo? Hindi biro yan. Kapag nagising yan ay magbabago na ang takbo ng iyong buhay. Magiging komplikado ang lahat sa iyo, lalo kapag abutin ka ng pagkaaswang. Pero sa una lang naman yun dahil
Kung tunay na mabuti ang iyong hangarin, ay mabilis mo ring makokontrol ito at tungkol sa bagay na yan, ay tiyak na matutulugan kita. Sigurado na ako, Lo. Kung ito ang paraan upang makatulong sa inyo, gagawin ko. Total malaki naman ang utang na loob ko sa inyo. Tinuring niyo akong pamilya kahit hindi naman tayo magkadugo. Lubos ko yung pinapasalamat sa inyo. At para matapos ko rin ang kasakiman ni Rodel, alang-alang sa inyo, ay gagawin ko ang lahat. Isa pa'y, punong-puno na ako kay Rodel. Simula nang tumira ako sa lansangan hanggang sa bahay ni Tia Delia, ay wala siyang mabuting ginawa sa akin, kundi ang masaktan ako. Panahon na rin siguro na ako naman ang gagawa ng bagay na yun sa kanya. Tinapik lamang niya ako ng marahan sa balikat, saka sinabing ayos lang naman ang pagpapatira niya sa akin sa kanyang kubo. Sa katunayan nga raw ay naging madali ang buhay niya dahil tinutulungan ko siya sa lahat ng gagawin, bagay na ipinagpasalamat niya sa akin. Humanga rin umano siya sa akin dahil sa kabila ng mga naranasan kong paghihirap sa buhay ay hindi ko nagawang makalimot sa itaas at piniling maging mabuti kahit pinagmalupitan ako ng panahon. Sa pagkakataong yon, ay hindi ko napigilan ang maging emosyonal. Napayakap ako sa kanya at napahagulgol ng iyak. Niyakap rin niya akong pabalik at sinabing ipagpatuloy ko lang ang kabutihan sa puso ko at Diyos na ang bahalang magbalik ng lahat. Makalipas ang ilang sandali, ay sinimulan na niya ang pag-usal ng mga orasyon. Pero sa pagkakataong yun, ay iginapos niya ang mga kamay at paa ko sa katre at baka daw hindi ko kayanin ang puwersa sakaling lumabas na ang isa ko pang pagkatao. Ang orasyong ginawa niya ay sinambit niya ito sa lingwaheng banyaga na hindi ko maintindihan. Makailang beses pa niyang paulit-ulit na sinambit yun at saka pa lamang naramdaman sa sarili ko na parang may gustong lumabas sa aking pagkatao. Ilang minuto pa ay halos mapahiyaw ako sa sakit dahil sa nagkasugat-sugat ang aking mga daliri at napansin kong nagsihabaan ang aking mga kuko. Maiitim ito at napakatulis ng dulo at magkabilaan din ang talim na parang sa bagong hasang kutsilyo. Hindi ko rin mapigilan ang pagtulo ng aking mga malalapot na laway at hindi ko na namalayang maging sa bunganga ko ay may tumuburoon na mahaba at matutulis na pangil. Sumakit din ng aking sikmura na parang hinahalukay ng matulis na nilalang na hindi ko mawari kung ano. Para bang tinutusok ito ng paulit-ulit. Nagsihabaan rin ang aking mga braso at binti at pumayat ako. At ang pinakamasakit sa lahat ay yung may pilit na lumalabas mula sa aking baluktot na likuran at hindi ko malaman dahil sobrang hapdi nun. Maya-maya pa'y naramdaman ko na lamang na may lumabas ditong mga pakpak na parang sa paniki. Kasabay noon ang pagtigil na pagbigkas ni Lolo Solomon ng mga orasyon. Kahanga-hanga ang iyong pagbabagong anyo, seryo. Isa kang kalahating manananggal at kalahating gabunan. Ngayon lang ako nakakita ng aswang na kagaya mo. Ngunit ang kaibahan lang sa mga ito ay hindi kayo manggi o itim ang kulay ng iyong pakpak. Bagkus ay naghahalong dilaw at pula. Maging ang iyong kulay ng balat at buhok ay natural pa rin. Hindi ka pangkaraniwang aswang, seryo. Isa kang mataas na uri ng aswang. Ngunit kailangan mong labanan ang pagbabago mong yan dahil maya-maya labang ay makakaramdam ka na ng gutom. Sakaling dumating ka sa puntong yon, wag na wag mong piliing tumikim ng hilaw na karne dahil unti-unti kang lalamunin ng kasamaan. Tahimik lamang ako noong nakikinig sa mga sinasabi ni Lolo Solomon.
Para kasing may isang malaking bagay na bumabara sa aking lalamunan. Hindi ko alam kung ano yon, pero alam kong parte yon ng aking pagkaaswang. Maya-maya pa'y nakaramdam ako ng pagkalam ng aking sikmura at kasabay noon ang aking paglalaway at tila ba may hinahanap akong pagkain na makakagamit sa aking pagkagutom. Hanggang sa lumapit sa akin si Lolo Solomon at siya ang napagtuunan kong dambahin. Ngunit may isang bagay na pumipigil sa akin na hindi ko mawari kung ano. Kasi tuwing nalalapatan ko siya ng aking kuko, ay napakakunat ng kanyang balat at nagiinit ang aking katawan na parang akong sinasalang sa nagniningas na apoy. Lumayo ako sa kanya ng bahagya at saka pa lamang bumalik sa normal ang aking nararamdaman. Huwag mo nang subukan pang lapahin ako, seryo. Tandaan mo na kahit gaano pa kataas na uri ng aswang ang mayroon ka, hindi ka sasantuhin ng tansong krus na palawit ng aking kwintas. Ikapapahamak mo lamang kapag ginalaw mo ako. Tulad ng sinabi ko'y, labanan mo ang iyong pagkaaswang upang sa susunod, kapag wala na ako'y makokontrol mo na ito. Ito, nilagang saging, pagtiisan mo muna yan hanggang sa masanay ka. Mabuting yan ang makasanayan mong kainin upang hindi ka mapasama tulad ng ibang mga halangang kaluluwa. Hindi na ako umimik pa sa kanyang sinabi. Nakontento na lamang akong umupo sa gilid ng kama, ngunit kahit anong pigil ko sa pagtulo ng aking laway ay hindi ko magawa. Para itong isang batis na patuloy lang sa pag-agos. Napakasangsang rin ng amoy nito na kung normal ka lang tao ay tiyak na mapapaduwal ka talaga. Nadagdagan pa ang naramdaman kong init sa katawan at patuloy lamang na sumasakit ang aking sikmura. Gabi na rin kasi ng mga sandaling yun at mas naging agresibo ako na para bang gusto kong lumabas at may hinahanap na siyang makakagamot sa aking paglalaway. Ngunit kahit anong pagpapumiglas ang gawin ko, ay hindi ako makaalis sa pagkakagapos sa akin ni Lolo Solomon. Huwag mo nang subukan pang kumawala sa pagkakagapos ko sa iyo dahil bawat lubid na yan ay sineldahan ko ng orasyon. Normal lamang kung titingnan mo, pero kahit anong pagpalag ang gawin mo, hindi ka makakawala dyan. Tiisin mo yan hanggang sa makasanayan mo. Para rin sa iyo ang lahat ng ito, kaya matuto kang magtiis. Hindi na ako pumalag pa at sumiksik na lang sa sulok ng kama kung saan abot naman ng lubid na nakagapos sa akin. Hanggang sa nakatulugan ko na yon. Nagising lamang ako ng madaling araw na parang hinihiwa ang aking likod. Maging ang mga daliri kong tinubuan ng matutulis na kuko. Para akong pinapatay ng dahan-dahan ng mga oras na yon at inatungal ko na lang ang lahat ng sakit. Huli ko na lang namalayan na bumalik na ako sa dati kong anyo bilang isang kuba. Halos mahigit din isang buwan ang tiniis ko hanggang sa makasanayan ko ng nilagang saging ang aking kinakain tuwing inaabot ako ng gutom. Hindi na rin ako naghahanap pa ng ibang pagkain tulad ng unang gabing pagbabago ko ng anyo. Nabawasan na rin ang sakit dahil sa hindi naman ako pinabayaan ni Lolo Solomon at lagi itong nakaalalay sa akin sa lahat ng oras. Tinuruan niya rin ako ng mga orasyong magagamit ko na sa anumang oras na nanaisin kong magbagong anyo bilang aswang ay magagawa ko. Minsan pa nga ay binababad ako nito sa initan kahit nasa anyo akong aswang. Sabi niya kasi na kapag kinaya ko ang init ng araw ay mapapadali para sa akin ang magpalit ng anyo kahit tanghaling tapat. Noong una ay sobrang hapdi ng aking balat at para akong napapaso. Bahagya kasi akong umuusok hanggang sa malapnos ang aking balat pero hindi naman umabot sa 1 linggo yon. Nilakasan ko lang ang aking loob at nilabanan ang paghihirap kong yun.
Lagi ko ring iniisip lahat ng mga nangyaring paghihirap sa buhay ko at kung lahat ng yon ay nagawa kong labanan, kaya pinilit ko ring labanan ang aking pagkaaswang na alam kong malaki ang maitutulong sa akin oras na kakailanganin ko ito. Paglipas ng mga araw ay naging bihasa ako. Bumalik na rin sa normal ang buhay ko. Ngunit isang araw ay parang sumabog ako sa pighati at galit dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Pumunta kasi ako sa talon noon upang manghuli ng mga isda para sana'y ipang-ulam namin ni Lolo Solomon kinaumagahan. Masaya kong binabagtas ang daan pauwi sa aming kubo dahil marami akong nahuling mga isda. Wika ko pa sa aking sarili na pihadong matutuwa si Lolo Solomon dahil sa dami ng aking nahuli. Ngunit ganun na lamang ang panglulumo ko nang madatnan kong naghihingalo na ito habang nakahiga sa lupa. Wasak na ang kanyang sikmura at bali-bali na rin ang mga buto. Hindi ko napigilan ang sarili at agad tumakbo palapit sa kanya. "Lo, sinong may gawa nito sa'yo? Sino, Lo? Napakahayop nila. Magbabayad sila." "Salamat at dumating ka, Seryo. Patawad kong hanggang dito na lang ang lolo mo. Kunin mo ang kwintas na may palawit na krus doon sa ilalim ng banig natin. Gamitin mo yun sa kabutihan dahil malaki ang may tutulong dun sa'yo. Ipagpatuloy mo rin sana ang mga nasimulan ko. Si Rodel ang may pakana ng lahat ng ito. Hindi niya matanggap na nagawa ko makausap ang mga kauri niya para sabihing siya ang dahilan ng pagkamatay ng mga ito. Paalam, Seryo. Mamamatay akong masaya dahil alam ko may papalit na sa akin bilang tagapagligtas dito sa ating baryo." Kasabay noon ang pagbawi sa kanyang buhay. Hindi ko na nga mapigilan ang pag-iyak dahil sa galit. Sa pagkakataong yun, mas humidhi ang galit ko kay Rodel. Sobrang sakit pala talaga kapag nawalan ka ng kakampi sa buhay. Ang mawalan ka ng isang mahalagang taong itinuring kang hindi iba kahit hindi kayo magkadugo. Ang taong laging masasandalan mo sa lahat ng oras at ang huhubog sa iyo sa aspeto ng buhay na puno ng kababalaghan. Inilibing ko ang bangkay ni Lolo Solomon doon mismo sa loob ng kanyang bakuran. Inalayan ko ito ng dasal upang kahit papaano'y maging payapa ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos noon ay tinungo ko ang aming silid kung saan naroon ang katre na pinaglalagyan niya ng kwintas na may palawit na krus. Naisip ko rin noon na kaya siguro hindi siya nakalaban sa mga aswang na sumugod sa kanya ay hindi pala niya yon suot. Pagkakuha ko sa bagay na yon ay hindi rin nagtagal ay agad ko itong binitawan. Makailang beses ko pang sinubukang kunin ulit yun pero sobrang init ng aking nararamdaman na tila sinusunog ang aking kaibuturan. Ngunit dahil sa pagnanais na yun lang ang makakasugpo sa kasakiman ni Rodel, ay sinanay ko ang aking sariling mapasa akin yun. Ilang araw ding sinubukan kong hawakan yon ng matagal. Tiniis ko ang sakit hanggang sa makasanayan ko na ngayon at naisuot ang kwintas. Masasabi kong tunay ngang banal ang kwintas na yon na kahit may mabuti kang puso kung pinamamahayan naman yon ng kampon ng kadiliman ay hindi mo yon mahawakan. Napaiyak na lamang ako habang binabalik-balikan ang masasayang naging alaala namin ni Lolo Solomon. Simula nang pinagtagpo ng tadhana ang aming landas hanggang sa binawian ito ng buhay. Mula sa isang libreta na kasama ng kwintas na iniwan niya, ay doon sinaulo ko ang mga orasyon. Alam kong tunay na makapangyarihan ang bawat orasyon na nakasulat doon dahil bawat katagang nabibigkas ko ay may nararamdaman akong kakaiba.
Hinasa ko pa ang aking sarili hanggang sa makasanayan ko yun. Ilang araw pa ang mabilis na lumipas ay may mga dumayo sa kubo upang magpagamot sana kay Lolo Solomon. Sinabi ko naman sa mga ito na pumanaw na siya namang ikinalungkot nila. Kaya tulad ng ipinangako ko sa kanya noon, ay ako ang pumalit sa kanya. Sapat na rin naman kasi ang mga itinuro niya sa akin at ang mga natutunan ko pa sa libreta upang maging isang albularyo. Hanggang sa dumami ang dumayo sa akin upang magpagamot. Bagay na nakarating pala kay Rodel. Maging sa kagrupo nito at kila Tio Oscar na lubos pala nilang ikinainggit. Siguro ay dahil yon sa kadahilan ng kahit kuba ako ay nahihigitan ko pa sila. Sa bagay na yon ay wala naman akong naging problema at ipinagkibit balikat ko na lang. Kung tutuusin kasi ay wala naman akong ginagawang masama, bagkus ay nakakatulong pa ako sa mga tao sa baryo. Mas pinag-igihan ko pa ang pagiging albularyo at minsan may mangilan-ngilan mga aswang na din akong napapaslang sa kadahilan ng naghahasik ang mga ito ng lagim sa dulo ng baryo. May natatagpuan din kasing mga bangkay sa daan pagsapit noon ng umaga na hinala ng iilan na kagagawan ito ng aswang. Sa pagkakataong yun, ay natuto na rin akong kontrolin ang aking pagkaaswang at naikukubli ko na rin ang presensya ko. Dahil malayo sa bayan ang gubat noon kung saan nakapwesto ang kubo ni Lolo Solomon, ay napagpasyahan kong lumipat na sa bayan. Kahit papaano naman, ay may naiwang kaunting halaga si Lolo Solomon sa akin na kasya lang sa aking pangangailangan. Ipon niya yon sa ilang dekadang pagtatanim niya sa bukid at mga naibebentang produkto niya sa bayan. Naisip ko rin kasi noon na kapag sa bayan ako ay mas mapapalapit ako kay Rodel. Balak ko kasing matyagan ang bawat kilos niya upang nang sa ganon ay kapag nakakuha ako ng tiyempo ay makakapaghiganti na ako sa kanya sa lahat ng kawalangyaan niyang ginawa sa akin at pati ang pagdamay niya kay Lolo Solomon. Ngunit nang nakalipat ako sa bayan, ay parang bumalik sa alaala ko lahat ng nangyari sa akin noon. Simula ng pagtulungan ako ng grupo ni Miguel upang bugbugin hanggang sa kinuha ako ni Tia Delia. Sa panahong yon, ay mas sumidhi ang pagnanais kong makapaghiganti sa kanila. Pinili ko rin kasing magpatayo ng barong-barong sa dulo ng bayan at sakto lang na nag-iisa lang ang kubo ko roon. Kahit anong oras ay pwede akong makapagpalit ng anyo bilang isang aswang na walang makakakita sa akin. Dahil sa galit na nararamdaman ko noon, ay nagsimula akong gumanti sa kanila. Inuuna ko ang mga lasinggerong halang ang kaluluwa na walang ginawa noon kundi ay kunin ang mga naging dilihensya ko at nambubugbog sa akin. Inisa-isa ko sila hanggang sa napaslang ko ang 7 sa kanila. Ito na ang simula ng pagbabago ko. Pagsisisihan nyo kung bakit nyo ako nagawang alipustahin noon kahit wala naman ako ginagawang masama sa inyo. Maghanda na kayo, Tio Oscar, dahil kayong dalawa ng anak mo ang isusunod ko. At ang panghuli ay si Rodel. Hindi nyo gugustuhin ang aking pagbabalik dahil hindi na akong dating seryo na gusto lamang nyong apihin. Mga katagang nabigkas ko noon pagkatapos kong paslangin ang isang lasinggerong batugan. Sinunod ko naman si Tio Oscar. Naabutan ko pa itong naghihilik at natutulog sa kanilang terasa dahil sa labis na kalasingan. Maging ang dalawa niyang anak ay naroon din. Ang mas ikinagalit ko pa noon sa kanila ay noong sinilip ko si Tia Delia sa loob ng kanyang silid ay napakarami nitong pasa sa kanyang katawan. Putok din ang labi nito at nangingitim ang kanyang mata. Hindi ko na napigilan ang sarili ko
at pinagpapaslang ang dalawang anak nito habang natutulog. Isa-isa ko silang sinakmal at ang sinunod ko naman ay si Tio Oscar. Dinala ko siya sa ere at doon ito binagsak ng paulit-ulit hanggang sa magkanda bali-bali ang kanyang buto sa katawan. Sino ka? Bakit mo nagawa sa akin ito? Gusto mong magpakilala ako sa'yo, Tio Oscar? Naalala mo pa ba ang kubang si Sergio na dati mong inalipusta at ginawang alipin kahit kadugo mo? Kung hindi, ay nais kong magpakilala sa'yo. Ako ito, si Sergio, ang dating pangit na kuba na ngayon ay tatapos sa kawalangyaan mo. Magsama-sama kayo ng mga anak mo sa impyerno. Napakahayop mo. Pati sarili mong asawa na walang ginawa kundi ang magtrabaho para lang may palamon sa'yo ay nagawa mo pang bugbugin. Ngayon, tatapusin ko na lahat ng kawalangyahan mo. Kasabay noon ay pinagkakalmot ko ito hanggang sa maubusan siya ng hininga. Grabing hiyaw din ang narinig ko mula sa kanya at nagmamakaawa itong itigil ko na ang ginagawa ko dahil magbabago na umano siya. Pero imbis na awa ang naramdaman ko dito ay para yung musika sa aking pandinig. Ang dating sakim na Oscar ay marunong din palang magmakaawa. Muli akong lumipad dala ang bangkay niya, saka yun itinapon sa ilog kung saan malakas ang agos ng tubig. Doon ko naisip siyang dalhin para walang makakita sa bangkay niya sakaling anurin na ito ng tubig at magpiestahan ng mga isda. Sa pagkakataong yun ay nakaramdam ako ng kasiyahan na walang bahid ng pagsisisi. Sa isip ko pa noon ay mabuti na ngayon dahil kahit papaano'y nabawasan ang mga masasamang tao sa aming bayan na walang ginawa kundi ang mamirwisyo sa mas nakakababa sa kanila. Isang misyon na lang ang nais kong tapusin at yun ay si Rodel. Kinaumagahan noon ay halos magkagulo ang lahat sa bayan dahil sa mga natagpuang patay na mga lasinggero. Maging si Tia Delia ay naroon din at humingi ng tulong sa mga naroon dahil namatay rin ang mga anak nito at maging ang asawa niya na hindi pa niya nakikita. Naawa man ako sa kanya, ngunit masaya naman ako dahil malaya na siya na gawin kahit anong gusto niya. Dati pa man ay alam kong takot si Tia Delia kay Tio Oscar, pero pilit niya lang pinapatatag ang sarili upang kahit papaano'y masasabing buo ang kanilang pamilya. Kinuha ko naman ang pagkakataon na ibintang kay Rodel ang lahat ng mga napaslang ko nang sa ganon ay siya ang pag-initan ng mga tao. Mayroon rin naman kasing natutuwa dahil sa pagkawala ng mga lasinggero dahil umano wala nang mangingikil sa kanila. Ang tanging nagluluksa lamang ay yung mga malapit na kamag-anakan ng mga ito. Makinig kayo mga kababaryo! Nakita ko si Rodel kagabi at siya ang may kagagawan ng lahat ng ito. Nililin lang tayo ni Rodel. Sa katunayan ay isa siyang aswang na ginagamit ang pagiging antingero niya upang takpan ang kanyang kawalangyaan. Hindi ako narito upang sabihin na paniwalaan niyo ako. Narito ako upang bigyan kayo ng babala. Kung gusto niyo, ay kayo mismo ang tumuklas sa itinatago niyang lihim. Sa sinabi kong yun ay nagbulungan ang lahat ng mga tao. Marami sa mga ito ang naniwala at ang iba naman ay nagsasabi na baka daw sinisiraan ko lang si Rodel dahil marami itong atraso sa akin. Itinanggi ko naman yun at ginamit ang pagkakuba ko para paniwalain sila. Sa tingin nyo, bakit ako magsisinungaling? Isa akong kuba at alam ko kung ano mapapala ko oras na mali ang aking bintang sa kanya. Oo, at may kapansanan ako, pero hindi naman ako tanga na ilalagay ang sarili ko sa kapahamakan
Nasa sa inyo na yan kung maniniwala kayo sa akin. Pagkasabi ko noon, ay palihim akong napangiti dahil maraming sumang-ayon sa akin. Halos lahat ng naroon ay si Rodel ang sinisisi. Sabi pa ng isang matandang babae na kung kailangang patayin si Rodel ay gagawin nila upang matapos na ang kaguluhan sa aming baryo. Bagay na ikinatuwa ko naman. Ngunit naaawa ko sa kalagayan ni Tia Delia dahil umiiyak ito habang lumalapit sa akin. Galit na galit din ito kay Rodel dahil sa ginawa umano nito sa kanyang mag-ama. Bagay na ikinakonsensya ko naman dahil ako naman talaga ang gumawa nun. Ganun pa man ay tumahimik na lang ako at hindi nilang nagsalita pa. Sabi ko pa sa aking isip na balang araw kapag maayos na ang lahat ay saka ko na lamang sasabihin sa kanya ang aking nagawa. Tatapusin ko muna ang kasamaan ni Rodel. Pagkatapos nun ay aayusin ko ang aking pamumuhay. Ilang araw din noong hindi nagpapakita si Rodel. Maging ang kanyang mga alipores ay pinaghahanap siya dahil gusto nilang sila mismo ang tumapos dito. Humingi rin sila ng pasensya sa akin dahil umano hindi naman nila ako pinagbalakang bugbugin noon. Natatakot lamang sila na baka sila ang mapagbuntungan ng galit ni Rodel kapag hindi nila nagawa ang bagay na inuutos nito sa kanila. Agad ko namang tinanggap ang paghingi nila sa akin noon ng tawad. Wala namang kasi akong hinanakit sa kanila at kung meron man ay lumipas na yon. Tanging kay Rodel lang ako nagingit-ngit sa galit. Masyado na kasi itong sugapa na pati mga kauri niya ay pinagpapaslang niya para lamang sa sarili niyang interes. Isang gabi noon, habang mahimbing ako sa pagtulog, ay napabalikwas ako ng bangon dahil sa naramdaman kong may bumagsak na malaking bagay sa bubungan. Ikinubli ko ang presensya ko ng pagkaaswang upang kahit papaano ay hindi ito masindak. Ramdam ko kasi noon ang itim na presensya, ngunit higit ito na mas malakas kaysa sa mga nauna ko nang naengkwentro. Kunwari akong nagtanong kung sino yon, ngunit sa kaloob-looban ko ay sobrang saya ko dahil sa wakas ay si Rodel na mismo ang mismong lumapit sa akin. Nagbabalak pa kasi ako noong hanapin siya. Nakilala ko din agad ang presensya niya dahil sa mga orasyong binanggit ko noong mga nakaraang araw. Ang mga orasyon kasing yun ay orasyong pangmarka na kahit pangalan lang ng tao ang banggitin mo ay tatalab ito. Isa yon sa taimtim na itinuro sa akin ni Lolo Solomon na lubos ko namang pinagpapasalamat. Lumabas ako ng bahay na nasa anyong kuba pa rin. Hindi ako nagpahalatang may kakayahan rin ako magpalit ng anyo bilang isang aswang. Balak ko kasing gulantangin siya at harap-harapan ako magpalit ng anyo sa kanya. Ang engkwentro naming yon ay nasa pagitan ng isang albularyo kontra antingero at aswang kontra aswang. Nang makalabas na ako, ay nakita ko siya sa bubungan. Isa siyang asbo dahil sa isa itong anyong aso. Malalaki ang tenga at namumula ang mga mata. Tumutulo rin ang laway nito at may makakapal na balahibo. Kapansin-pansin din ang mahabang pangil nito at matutulis na kuko. Higit din itong mas malaki kumpara sa normal na laki ng isang aso. Kung pinagbabalakan mo ako ng masama, ay huwag mo nang gawin, Rodel, dahil hindi kita sasantuhin. Bakit hindi ka nalang magpakalayo-layo dito? At baka matakasan mo pa lahat ng kasalanan mo. Masyado ka na may merwisyo dito. At pati ang lolo kong Solomon na walang ginawa kundi ang tumulong sa mga kababaryo natin. Nagawa mo pang paslangin. Kung inakala mong ayos lang sa akin ang lahat ng pinagagawa mo, pues, nagkakamali ka. Doon ay namilog ang mga mata niya
dahil sa pagbanggit ko sa pangalan niya. Pero hindi rin nagtagal yon at lumundog siya sa bakuran ko mula sa bubungan. Nakipagtitigan ako sa kanya. Makailang beses rin kasi nitong sinubukang sugurin ako, ngunit hindi nito magawa dahil sa kwintas ko noon na ang palawit ay krus na siyang iniwan sa akin ni Lolo Solomon. Kung inaakala mong kuba ka na palalampasin ko, ginawa mo sa akin na hindi. Katulad ng albularyong si Solomon ay papatayin rin kita. Sinira mo mga plano kong maghari sa ating baryo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako tinutugis ngayon ng mga tao. Gawin mo, Rodel! Kung sa tingin mo'y ganun mo lang ako kadaling mapapabagsak, ay nagkakamali ka. Hindi na ako ang dating seryo na basta-basta mo lamang maapi. Tingnan natin ngayon ang bangis mo kumpara sa akin. Kasabay nun ay nagpalit ako ng anyo sa kanyang harapan mismo. Nakita ko kung paanong namilog ang mga mata niya at tila nasindak ito dahil siguro hindi siya makapaniwala na isa rin akong aswang na higit na mas malakas kaysa sa kanya. Nang makapagbagong anyo na ako, ay ako na ang unang sumugod sa kanya. Hindi siya nakaiwas sa angkin kong bilis. Dahil doon, bumagsak siya sa damuhan. Dahil sa tinitimpi kong galit, ay hindi ko siya tinigilan. Bagamat nakakatikim ako ng kalmot galing sa kanya, ay hindi ko ininda yon. Sa sobrang galit ko'y nilipad ko siya sa ere at katulad ng ginawa ko kay Tio Oscar, ay binagsak ko siya sa batuhan. Ganun pa man, masasabi kong malakas din siya dahil napakakunat ng balat nito. Hanggang sa namataan ko ang kwintas nito na parang sa bungo ng isang tao yon at kinuha ko. Doon ay napagtanto ko na tulad ko, doon rin siya kumukuha ng kanyang lakas at liksi. Wala na nga itong nagawa pa nang mapasa akin ng kwintas na yon. Sinakmal ko siya ng paulit-ulit hanggang sa maghingalo ito bago ko siya binitawan. Tapos na ang paghahari mo sa lansangan, maging sa ating baryo, Rodel. Masyado ka ng sugapa na kahit mga kauri mo, nagawa mong paslangin, magkapera ka lang. Ngayon, ako ang sisingil sa iyo sa lahat ng mga nagawa mong kasakiman. Ang mali mo lang, masyado mo akong minaliit. Hindi ikaw makakatalo sa akin. Sayang ka. Pagkakataon mo na sanang magpakabayani dahil may anting-anting ka. Pero ginamit mo lang sa kawalangyaan. Wala kayong pinagkaiba ng tiyuhin kong mga sakim. Ikamusta mo na lang ako sa kanya sa impyerno. Katulad ng ipinangako ko kay Lolo Solomon, ay akong tatapos sa iyo. 10 na mga katulad mong kasamaan ang pinag-ahari sa inyong puso. Ginilitan ko siya ng liig gamit ang aking mga kuko. Doon ay bumulwak ang kanyang malapot na dugo. Sa pagkakataong yun ay nakaramdam ako ng kaginhawaan dahil sa wakas napaghiganti ko na ang aking sarili mula sa mga taong nang api sa akin, maging ang pagkamatay ni Lolo Solomon. Pagkatapos ng laban naming yun, ay pinalabas ko na lang sa mga tao na nilisan na ni Rodel ang aming baryo. Wala namang nagtanong pa at sa katunayan ay naging masaya pa sila dahil wala nang basagulero sa amin. Kinuha ko rin si Tia Delia at ginawa ko siyang alalay sa aking panggagamot, lalo't tumatanda na rin ito. Naging masaya ang aming pamumuhay sa baryo at simula noon ay wala na ring nang alipusta sa akin. Hanggang dito na lamang po, Karine at Sir Froy. Maraming salamat sa pagpili ng aking kwentong karanasan na siyang ibinahagi niyo rin sa inyong tagapakinig. Naway, napulutan niyo ito ng aral. Ako muli si Seryong Cuba na nagsasabing, lahat tayo sa mata ng Diyos ay pantay-pantay. May kakayahan ka man o wala. Mahirap ka man o mayaman. Kakaiba ka mang nilalang o normal na tao. Balang araw, magiging alikabok din tayo.
Maraming salamat sa inyong pakikinig. Wakas.